kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Esther. Isa akong OFW, nangangamuhan sa ibayong dagat, nagtitiis ng hirap, may maipadala lamang sa pamilya dito sa Pilipinas. Pakinggan po nyo ang aking paglalahad. Kumusta na po kayo, Nay? Parang ang laki na ipinayat niyo, ah. Mas marami kasi ang trabaho ko dito, Agnes, eh. Pero mababait ang mga amo ko kaysa doon sa dati. Buti naman po at mabait sila. Oo, Mart. Hindi sila nananakit. Malaki pang magpasahod. O, kayo, kumusta na pag-aaral niyo? Ay, ako po, Nay, okay naman yung grades ko. Kahit na nga madalas nahihirapan ako. Ganyan talaga mag-aral, bunso. Hindi madali. Tiyaga lang at sipag. Hindi naman po ang pag-aaral ko ang problema, Nay, eh. Sitay po. Naglalasin pa rin ba siya? Opo, Inay. Kaya madalas wala po kayong baon ni Agnes pag pumapasok kami. Ano? Pambihira naman lalaki yun, oo. Hindi na nagbago. Kompleto naman yung pinadadala ko sa kanya. Yung lahat ang kita ko. Kaya nga po si Kuya, Nay. Nag-apply na ng trabaho. Pumasok po akong encoder. Para po yung kikitain ko, maging panggastos ko na po. Kawawa naman kayo. Hindi kayo dapat pinababayaan ng tatay niyo. Kakausapin ko siya. Ay naku, baka lalo po siya magalit sa amin. Binantaan na nga po niya kami na kapag nagsumbong daw po kami sa inyo, masasaktan kami sa kanya. Ano pa ba dapat kong gawin upang mapagbago ang tatay niyo? Kausapin nyo na lang po si Itay, Inay. Pag uwi nyo. Talaga, Simon? Ako lang mahal mo. Hindi na si Maring Eso. Ano mo sabi, Leti? Dahil ikaw maganda at mabango. Naibibigay yung pagigayang hanap ko. Bakit nagtsatsaga ka pa sa kanya? Bakit hindi mo na siya iwalay? Nag-iipon pa ako para sa paglayo nating dalawa. Pag malaki na ang ipon ko, iiskapon na tayo. Ang galing mo talaga, Simon, honey. Agnes, ano ba yung sasabihin mo sa akin? At parang naiiyak ka pa. Kuya, si Itay. May nangyari kay Itay? Wala. Pero nakita ko siya nagpunta sa bahay ng ninang Leti mo. At nakita ko rin ang paglalampingan nila. Kuya, niloloko niya si Inay. Totoo palang usap-usapan ng mga kapitbahay natin. May relasyon si Itay at si Ninang Leti. Ang sasama nila. Kakausapin ko si Itay mamaya. Susumbatan ko siya. Huwag na, kuya. Baka mamaya saktan ka pa niya. Anong gagawin natin? Mananahimik na lang tayo sa panluloko niya kay Inay? Agnes, hindi pwede yun. Sabihin na lang natin kay Inay ang lahat. Inay, mabuti po at naka-video chat namin kayo ngayon. Nagulat nga ako sa pagtawag niyo eh. Nagkataon naman, wala yung amo ko, kaya makakapag-usap tayo mga anak. May sasabihin po kami sa inyo, Nay. May problema na naman ba sa tatay niyo? Niloloko po niya kayo, Nay. Ha? Nay, si Itay po at si Ninang Leti may relasyon.
Tiniyak niyo ba? Paano niyo nalaman? Nakita ko po si Itay na pumasok sa bahay ng kumari ninyo. At nakita ko rin po yung paglalambingan nila. Gusto ko nga pong sumbutan si Itay nung malaman ko yun. Pero sabi po ni Agnes, mas mabuti raw po na kayo na lang ang kausapin namin. Galit po ako sa kanya, Inay. Wala siyang awa sa inyo. Bakit ba ganon si Simeon? Sa halip na magbago, lalo pang lumala. Ano po gagawin natin ngayon? Para matapos ng kalokohan ni Itay. Hoy, Mark. Tulungan mo akong buhatin itong mga gamit ko. Tay, saan po kayo pupunta? Ano? Bakit dala niyo po mga maleta niyo? Eh di alis na ako rito, tanga. Nakakita mo nang may dala akong mga maleta eh. Nagtatanong ka pa. Bakit naman po, Itay? Tay, paano po kami? Hoy, malalaki na kayo. Kaya nyo ng mga sarili nyo. Si Ninang Leti po bang dahilan ng pag-alis niyo? Alam nyo na pala eh. Oo, siya nga. Alam na po ba ito ni Inay? Hindi kami nagkakausap. At wala na akong pakialam sa kanya. Hindi ko na siya mahal. Tay, maawa naman po kayo kay Inay. Nagtitiis po siya ng hirap sa ibang bansa para sa atin. Ano? Tapos ipagpapalit niyo lang siya sa iba. Ba't ang gagong ito? Bakit niyo po ako sinunto? Totoo na po ang sinabi ko. Pag hindi ka tumigil sa kadadaldal mo, bubugbugin kita bago ako malas! Nay! Nay! Hindi po ninyo sinabi sa amin na ngayon ang dating ninyo. Pinayagan lang kong umuwi na maaga ng mga amo ko. Pero sinadya kong hindi sabihin sa inyo, anak. Para masurpresa kayo. Lalo na yung magaling mong ama. Agnes, sino ba yung dumating at... Nay! Nay! Salamat po at umuwi na kayo. Oo, anak, oo. Mag-uusap kami ng gustuhan ng tatay niyo. Nariyan ba siya? Eh, Inay, umalis na po siya kahapon pa. Ano? Anong ibig niyong sabihin? Umalis? Sumama na po siya sa babae niya. Sa kumaring Leti niyo. Hindi. Hindi totoo yan. Ang pera ko pinadadala. Nasa kanya lahat. Nay, wala po siyang iniwan sa amin. Wala siyang awa, Nay. Pinaghirapan ko ang perang yun. Sino, bakit naman? Bakit mo naman ito ginawa sa akin? Naging mabuting asawa naman ako. Nay. Bakit pinagtaksilan mo pa rin ako? Tinanay mo pa yung pera ko. Simeon, honey, saan mo ba ako dadalhin ngayon? Sa Baguio, Lady, honey. Doon tayo gagawa ng paraiso natin. Hoy, gusto ko yan, ha? Kaya lang, baka magabol si Esther dahil dala mo yung pera niya. Maghabol na siya sa Tambol Mayor. Wala na siyang magagawa pa. Kasalanan niya yun. Tanga na siya, pangit pa. Ay, ano? Oh, honey, Lady! ka nagulat. Teka, Ha? wala tayong preno. Oh, no! Ayoko na mamatay! Ayoko! Mapapaga tayo! Nay, kain na po tayo. Nakapagluto na po ng hapunan si Agnes. Mauna na kayo, Mark. Wala pa akong ganang kumain. Nay, matagal na po namin kayong hindi nakakasalo sa pagkain. Sana naman po ngayong narito na kayo, makasalo namin kayo palagi.
Namimiss na po namin ni Agnes yung magkakasabay po tayong kumakain. Kalimutan niyo na po si Itay. Pati na rin po yung walang hiya kong ninang. Sakit. Napakasakit, anak. Niloko na nga nila ako. Tinangay pa yung pera ko. Salamat na lang. Pinabaunan ko ng amo ko ng pera. Kaya may nagagamit tayo ngayon. Nay, may tumatawag po sa cellphone niyo. Hello? Opo, ako nga po. Sino ho sila? Pulis? Ba't niyo ho ako tinawagan? Ha? Ang asawa ko? Na-aksidente? Itay, salamat mo nakaluwas kayo. Kailangan ko talaga kayo rito. Matapos kong makausap sa cellphone si Mark, naganda na ako agad para makabiyahe. Ikaw rin pala nag-ayos ng burol ni Simeon. Wala naman pong ibang gagawa kundi ako, Itay. Wala naman hong kapatid si Simeon. Hulila na rin sa mga magulang. Wala siyang awa sa inyo. Sa inyo ng mga anak nyo. Sa kabila ng mga pagsisikap mo, nagawa ka pa niyan lukuhin kasama ng kumarin nyo. Kaya siguro nangyari sa kanila yan. Pareho silang namatay sa aksidente. Marahil nga po, Itay. Yun ang dahilan. Tinangay nila ang pera na pinadadala ko kay Simeon. Kaya binigyan katarungan ng Diyos ang aking kaapihan. Pero sa kabila ng ginawa ni Simeon, gusto ko pa rin yung gawin ang tungkulin ko bilang kanyang asawa. Palilibig ko po siya na maayos, Itay. Mamayang hapon, alis na ako, mga anak. Babalik na ako sa trabaho ko sa Hong Kong. Naiiwan ko na kayo sa Lolo Ambonyo. Nay, talaga po bang hindi na kayo mapipigilan? Mark, nakapirma na ako ng kontrata sa amo ko bago pa ako umuwi dito. Kaya gustuhin ko man huwag nang umalis, hindi maaari. Pero sana po, Nay. Huling alis niyo na ito, ah. Magnegosyo na lang po kayo pagbalik niyo rito. Tama si Agnes, anak. Yun na lang ang gawin mo. Para lagi na po namin kayong kasama ni Kuya Mike. Malungkot po kasi na nagkahiwalay na nga po kayo ni Itay. At namatay po siya. Tapos, malayo pa po kayo sa amin. Hayaan niyo, mga anak. Pangako. Huling alis ko na ito. Mag-iipon lang ako para sa atin. Huwag ka mag-alala. Hindi ko pababayaan ang aking mga apo. Sisikapin kong magabayan sila habang wala ka. Salamat po, Itay. Magpapakabait kayo lagi, mga anak, ha? Opo, Inay. At huwag niyong pababayaan ang pag-aaral niyo. Opo. Konting tiis lang, mga anak ko. Magkakasama-sama ulit tayo. Sa awa ng Diyos, nalimot ko ang aking kasawian. Nakabangon ako at nakaipon na ginamit ko sa patuloy na pagtataguyod sa aking mga anak. Ngayon ay kapwa na sila tapos sa kolehiyo. Sana po'y kinapulutan niyo ng aral ang aking inilahad. Ako si Esther, dating OFW. At ito, ang aking buhay. Mga nagsigarap: Phil Cruz, Alan Ortega, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benamin at Susan Robles sa papel na Esther. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz.
Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Marinig natin ang paglalakad ng isang individual na pinalad makahanap ng mga taong bumago sa kanyang buhay. Siya ay si Lucas. Ako si Lucas. Nagtatrabaho ko bilang isang family driver. Bagamat mahirap ang magtrabaho na malayo sa pamilya, lalo na kung ang amo mo ay mahirap pakisamahan. Subalit, tiniis ko ang lahat para lamang maitaguyod ko ang aking mag-iina sa probinsya. Dala-dala ang paniniwalang lahat ng ating sakripisyo ay nagbubunga. Ayusin niyo to bago ako makabalik mamaya. Kung hindi, malilitigat kayo sa akin. Kailan? Usok na naman ang ilong ko sa galit. Lunes pa man din ngayon. Lucas, Yes, sir. may pupuntahan tayo. Yes, sir. Oh, bakit gusto ang uniforme mo? Naku, sir, sorry po, brown out po kanina kaya hindi ko na na-plancha. Sa susunod na makita kong gusto ang uniforme mo, yung mukha mo ang paplansyahin ko. Hindi na po mauulit, sir. Dapat lang. Mang Lucas, Uy, Sir Jay, good morning po. sumabog na naman ang bulkan kanina. Maraming namatay. Buti po, hindi kayo nakasama. Anong hindi? Akong sumalo ng unang buga. Nasa bahay pa lang, nag-aapoy na eh. Hindi ko siguro si Tito Philip. Baka nilayas ang unas eh. Grabe kong magsalta. Akala mo hindi taong kausap. Grabe. Pasensyahan nyo na po. Matanda na kasi. Bakit ikaw? Hindi ka naman kagaya niyang irritable. Hindi naman ako pwedeng umasta lang ganyan sa kanya, sir. Habak na driver lang ako. Hindi kasi yan sa edad. Nasa tao talaga yan. Buti, napagtsatsagaan mo ugali niya. Kailangan, sir. May binubuhay akong pamilya. Tana! Bakit ba iyak ng iyak yan, ha? Nay, lalagnat po kasi. Hindi ko alam po bakit. Ha? Patingin nga. Bae, mukhang may kabag din siya. Ano po bang gagawin ko? Mabuti pa ipa-check up mo na. Wala po akong pera eh. Hindi pa nakakapagpadala si Lucas. Ako nang bahala. Sige na, magbihis ka na. At dalhin mo si Buboy sa ospital. Kahiramin na lang mo muna kita ng pera. Saka mo na bayaran yun. Pero na. Sige na. Mamaya, lumala pa ang nararamdaman ng anak mo kung pababayaan mo lang ang dinaramdam niya. Sige na, sige na. Ako na magbabantay kina Mika at Kiko. Salamat, Nay. O ano, kumusta na ngayon si Buboy? Bumaba ng lagnat. Napainom ko na ng gamot. Buti naman. Bukas pa ako susweldo. Ipadadala ko agad dyan, ha? Salamat, Lucas. O ikaw, kumusta ka naman? Baka napapabayaan mo na rin ang sarili mo, ha? Huwag mo ko alalahanin. Ikaw, kumusta ka na? Ayos naman. Maayos ako rito. Sabi ko naman sa'yo, wala akong problema rito. Lucas! Nena, tatawag ako ulit mamaya, ha? Sige, Ha? okay. Lucas! Sir! Kanina pa kita tinatawag. Sir! Di ba sabi ko sa'yo, ayoko na humahawak ng cellphone pag oras ng trabaho? Sorry, sir. Sorry po. Ipagpahumanin nyo. Hindi na mahuli, sir. Sunduin mo si Olivia sa airport. Yes, sir. Magkita na lang tayo bukas, ha?
I need to take a rest today. Stressful ang biyahe. Saan ba talaga dadaan itong nasusundan kong sasakyan? Pag-ewang-gewang. Lucas, ano ba? Ma'am, Anong bagong ang takbo natin? naku, pasensya na po. Ito po kasing nasa unahan kong sasakyan, oh. Buti na lang nakapreno ko. Ano ka ba? Di ka ba marunong magpreno? Ha? Tanga ka? Muntik na ako masubsob sa front seat. Ma'am, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Napalakas po ang preno kasi biglang huminto yung nasa unahan ko Ay, sasakyan, ayusin eh. mo pagmamaneho mo. Kung ayaw mong mawala ng trabaho. May 7 taon na ang panganay niyo sa susunod na linggo. Wala bang planong umuwi si Lucas? Kinausap ko na nga po kanina, Nay. Sabi niya, susubukan niya magpaalam sa boss niya. Oo, kasi ang huli niyang uwi, halos 2 taon na, di ba? Opo. Talo pa nga niya OFW. Subsub nga po sa trabaho eh. Sabi niya kasi, gusto niya na makapagpatayo kami ng sariling bahay para hindi na kami nakikipisan dito sa inyo. Eh, ayos lang naman sa amin ang tatay mo na dito muna kayo sa bahay. Pero mas mainam pa rin po yung meron kang sarili, di ba ho? Kaya lang paano naman kami makakapagpatayo ng bahay kung ganito nauubos lang sa mga gastusin na kinikita ni Lucas. Kaya tuloy minsan, parang gusto ko na magtrabaho eh. Para matulungan ko siya sa paghahanap buhay. Hindi maaari. Eh, sir, birthday po kasi ng anak ko, eh. Pag birthday ba ng mga anak ko, nakikita mo ako nagbabakasyon, Lucas? Hindi po, sir. O ngayon, anong karapatan mo magpaalam na mag-leave ng 1 linggo para sa birthday ng anak mo? Kahit sana isang araw lang, sir. Makulit ka rin, ano? Gusto mo pa bang magtrabaho sa amin o maghahanap na ako ng ibang driver? Sige po, hindi na po ako uuwi, sir. Pasensya na po kayo. Makindab na sa sasakyan. Hindi na ako nito mamalasin kay sir. Mang Lucas, Ay, Sir Jay. oh, ano na ang plano mo ngayon? Plano? Bakit, sir? Oh, di ko pa ba nababalitaan? Ang alin, sir? Pupunta ng US si na Tito Philip. Oh, Baka daw doon muna sila ng mga 5 taon. Depende kung sasabihin ng doktor. doktor, sir? Oo, may Bakit? sakit yung panganay nila. Ha? Oo, nung 1 linggo lang nalaman. Eh, kailangan ipagamot. Ganun ba, sir? Aalis na sila bukas makalawa. Naku, paano kaya ito? Mawawalan pala ako ng trabaho. Eh, mo, Mang Lucas. Kapag may nalaman ako naghahanap ng driver, sasabihan kita. Ha? Naku, sige, salamat. Salamat, Sir G. But- Eh, kailangan ko talaga ng trabaho, eh. Paano yan? Mahirap pa namang maghanap ng trabaho ngayon. Sabi ko po kay Lucas, baka maaaring umuwi na muna siya para dito na lang siya maghanap ng trabaho. Ano naman na makukuha niya yung trabaho dito? Ano, babalik siya sa pagdadrive ng tricycle. Kakarampot naman ng kita. Mahirap maging mahirap, Nay. Ay, sinabi mo pa. Susubukan ko na rin maghanap ng trabaho. Kailangan ko na talagang tulungan si Lucas sa paghahanap buhay. Kung habang buhay kaming ganito, hindi kami makakaahon sa buhay. Paano na kapag high school na mga anak namin? Lucas, Yes, ma'am. nagpapasalamat kami ng sermo sa iyong serbisyo sa aming pamilya.
Salamat sa pagiging masunurin mo at pagiging mabait. Kahit madalas ka naming napagtataasan ng boses at minsan pa'y nasasaktan. Eh, bahagi po yun ng trabaho ko, sir. Kapag nakabalik kami rito, kukunin ka uli namin driver. Papayag ka ba? Naku, oo naman po, sir. Alam mo, yung mga naging driver namin, hindi na namin maalala ang pangalan dahil mahaba ng 3 buwan na itinatagal nila sa trabaho. Pero ikaw, 5 taong ka na sa amin. Eh, wala naman pong perpektong amot, perpektong trabaho, sir. Isa pa ho, kailangan ko talagang magsikap para sa pamilya ko. Kaya wala po akong karapatang mamili ng amo o ng trabaho. Salamat sa serbisyo mo, ha? Oh, eto, tanggapin mo. Para sa iyo. Ma'am, ano ho ito? Susi ho. Ikinuha ka namin ng bahay sa isang subdivision. Ano ho? Etong pera. At kunin mo na yung pamilya mo sa probinsya. At dito na kayo tumira. Malaking halaga yan. Oh, Magtayo ka ng negosyo. O kaya gamitin mo yan sa kung anong naisip mong pwedeng paggamitan yan para makatulong sa inyo. sir. Oh, Yan ang pasasalamat namin sa iyo. Maraming salamat po, ma'am, sir. Sobra-sobra na po itong ibinigay niyo sa akin. deserve mo yan, Lucas. Salamat po. Maraming salamat po. Hindi pa rin ako makapaniwala na may sarili na tayong bahay, Lucas. Lena, Umiiyak ka na naman. naalala ko lang yung mag-asawa. Kung magsalita sila, nasakit. Alam mo, ilang beses ko rin naisip na layasan sila. Pero nagtiis ako dahil sa pangangailangan natin. Tiniis ko ang bawat masasakit na salita, pati yung mga pang-iinsultong natatanggap ko mula sa kanila. Pero tingnan mo kapalit ng pagtsatsaga ko, Lena. Mapalat ka, Lucas. Mapalat tayo. Napakabuti ng Diyos sa atin. Totoo nga lahat ng mga pagsasakripisyo at pagtitiis natin, nakikita ng Diyos. At lahat ng yun ay pinapalitan niya ng ginawa. Ngayon, maaari na tayong magsimula ng bagong buhay natin. Salamat. Salamat sa Panginoon at hindi niya tayo pinabayaan. Akala ko mawawalan ako ng trabaho eh. Hindi ko inakalang biyaya pala ang tatanggapin ko ngayon. Natin, ha? Diyos ko, salamat po. Salamat po sa buhay ng mga amo ko. Salamat po. Ginamit kong pambili ng 2 unit ng tricycle yung perang ibinigay sa akin ni Mama at Sir. Ngayon, 5 na ang tricycle namin ni Nela. Maayos na ang buhay namin ngayon at araw-araw ay nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa ibinigay niyang biyaya sa aming pamilya. Ang mga dati kong amo. Mahirap man ang buhay. Kapag nagsisikap tayo at nagsasakripisyo, darating ang panahong aanihin natin ang kabutihang bunga nito. Ako po si Lucas at ito ang aking buhay. Bawat sakripisyo ay may kapalit na biyaya. Huwag sana tayong panghinaan ng loob sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Sa halip, maging matatag tayo at patuloy na maging masira. Mga nagsiganap,
Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, at June Martin Legaspi sa papel na Lucas. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Ngayong araw na ito, marinig natin ang kwento ng buhay ng matalik na magkaibigan at ang isang malaking pagsubok na magkasama nilang hinarap. Siya ay si Rona. Wala akong kapatid at wala ring tatay. Single mother ang mama ko. Buti na lang, nung kindergarten pa lang ako, nakilala ko na ang best friend / sister from another mother, si Rhoda. Para sa akin, basta't kasama ko siya, hindi ako mangangamba kahit ano pa ang harapin kong mga pagsubok sa buhay. Ito, Besh! Mas mura yata tong package na to. Oo nga. Sige, yun na lang. Okay. Magko-coordinate na tayo dito sa travel agency na ito. Oh my gosh! I am so excited! First trip natin to outside the Philippines. Paris! Here we come! Grabe! Super excited ako! Oy, kailangan mag-prepare na tayo ng mga dadalhin natin, ha? Ayoko na maraming dala. Ay, ako rin! Ayoko din. Ilan na ba yung napuntahan nating lugar? Ay, basta. We've been to all the regions of the Philippines. Oo nga. Magastos, ha? Pero, ang sayo kayo mag-travel. Ayo. Kaya hanggang sa tumanda tayo, ha? Mag-travel tayo na mag-travel. Gusto kong ikutin yung buong mundo. Para saan pat nabuhay tayo? Kung hindi naman natin makikita ang ganda ng planet Earth natin, di ba? Tama ka dyan. Kapag may asawa na tayo pareho, iiwan lang natin sa kanila yung mga anak natin para makapag-travel pa rin tayo. Oo nga. Baka isipin nila, nag-asawa lang tayo para makakuha ng magbabantay ng bahay at ng mga bata para sa atin. Well, take it or leave it. 6 months pa! 6 months pa ang hihintayin natin. Naku! Kung pwede lang hilahin ng araw para makita na natin ang Eiffel Tower! Birthday ko bukas. Imbitahin mo si Rhoda, ha? Siyempre naman, mamita. Hindi siya mawawala. Tapos, after a week, siya naman na magbe-birthday, di ba? Opo. Alam mo, napakapalad mo. Dahil nakilala mo si Rhoda 25 years ago. Kung hindi, baka napakalungkot ng buhay ko ngayon. Nagkaroon ka ng papa at mga kapatid dahil sa kanya. Paano naman kasi? Sabi ko naman sa'yo, ma, pwede ka naman mag-asawa uli. Ayaw mo naman. Para saan pa? May anak na ako. Ikaw lang, sapat na. Yay! Mamaya niyan, makakuha pa ako ng lalaking tarantado. Di nasira pa buhay natin. Sa bagay, masaya naman tayo kahit tayong dalawa lang dito sa bahay. Siya nga pala. Samahan mo ako mag-grocery ng mga lulutuin bukas, ha? At gagawa rin ako ng paborito ni Rhoda na potato salad. Nako! Tiyak, matutuwa na naman yun. Happy birthday ulit, Mamita. Salamat sa pag-imbita sa amin dito. Nilulook forward ko po talaga ang birthday niyo, tita. Kasi dito lang ako nakakakain ng ganitong mga pagkain eh. Ano, gusto mo ba dito ka na tumira, Josh? Hindi, mag-isa na lang ako sa bahay. Pauwiin mo na kasi yung asawa mo. Ano pa ba ang pinagkakagastusan nyo?
At todo, trabaho pa rin siya sa abroad. O paano? Itong panganay niya, puro pagka-travel ang inaatupan. Uy, grabe si Papa, oh. Ibibigay niyo naman ako kahit paano sa inyo, ah. Oo, nagbibigay ka. Pambili ng sabon at shampoo mo. Dito na muna ako matutulog sa inyo, ah. Uy, walang kasama si Mamita. Wala siya sa bahay. Ando sa isa kong tita. Ah, okay. Ganun ba? O, teka. Bakit parang pagod na pagod ka ngayong araw? Ongoing kasi ang annual audit namin, kaya nakaka-stress. Gusto mo manood tayo ng movie? Ayoko. Gusto ko nang matulog. Ay, ano ba yan? Ang boring naman. Buti ko nga, wala kaya tang ginawa maghapon eh. Meron naman. Type lang ng reports. Buti pa, sa inyo na lang ako magtrabaho. Sige. Gusto mo kahira sa hardware? Bakit hindi? Baka mamaya wala pa isang araw magreklamo ka na. Kasi malikabok, mainit, iba-iba yung amoy na naaamoy mo. Ay, wag na lang pala. Yun. Rona, Roda. Siguro dapat kambal tayo, no? Kahit ang mga pangalan natin, hawig eh. Malamang. Ano nga kaya, no, kung kambal tayo? Sa tingin mo, may magbabago? Mula mga bata magkasama na tayo. Roda, what if maikli lang palang buhay ko? Ano? Hindi, halimbawa lang naman. Paano kung hindi pala ako tatanda? O, paano ka? Ay nako, ayoko nga isipin yan. Mamimiss mo siguro ako ng bonggang-bongga. Tumigil ka nga. Ikaw puro nonsense siyang iniisip mo. Sorry na. O sige na, yung Paris trip na lang ang pag-usapan natin. 5 months na lang! Nasaan na ba itong si Rona? Kanina ko pa tinatawagan yung cellphone niya. Bakit hindi niya sinasagot? Hi, Mamita! Bakit hindi mo sinasagot yung cellphone mo? Wala naman akong naririnig na nag-ring, ah. Teka, asan yung cellphone ko? Hala, naiwan ko yata sa office, ma. Teka, babalikan ko. Huwag na. Mag-drive ka. Alis tayo. Saan tayo pupunta? Sa ospital. Ospital? Bakit? Si Roda. Itinak mo sa ospital. Tumawag sa akin ng papa niya. Kasi hindi ka nga nakukontak. Oh my gosh! Tara na, ma! Tara na! Bilisan natin! Ate ko. Baka na, Josh. Walang mangyayaring masama sa ate mo. Ate Rona, hindi na siya humihinga nang nakita ko siya sa kwarto niya. Nakahando siya sa sahig. Nahimatay lang siguro siya. Paano kung hindi na bumalik ang pulso niya? Hindi yan mangyayari. Matapang ang ate mo. Kayang-kaya niya masurvive ito. Teka, nasaan na ba yung doktor? Rona, Papa, ano nangyari? hindi ko alam. Wala naman siyang dinaramdam kanina. Normal naman ang lahat. Kumain lang siya tapos sabi niya, pupunta siya sa kwarto dahil may ibibigay sa kay Diyos. Sabi niya kukunin niya yung binili niya sa akin na polo. Nasusutin ko sa job interview ko bukas. Matagal bago siya lumabas kaya nainip na si Diyos. Ano kaya nangyari kay Rhoda? Ang mama mo, pinaupo ko muna doon sa labas para may hangin. Namumutla na rin. Walang mangyayaring masama kay Rhoda. Walang mangyayaring masama sa kanya. Ang pamilya ni Rhoda, Kami po... Dok, kumusta siya? humihingi po ako ng paumanhin. bakit po? Ano nangyari sa anak ko? She didn't make it. No, Oh, hindi totoo yan. Patay na siya. hindi.
Ang anak ko! Sinungaling kang doktor ka. Paano mamamatay ang isang taong wala namang sakit, ha? Nahimatay lang siya. Baka dahil anemic siya or anything, pero hindi siya pwede mamatay. I'm sorry po. Hindi! Sabihin mo, buhay na kaibigan ko, buhay siya! Ate Rona, Hindi maaaring mamatay si Roda! Hindi siya maaaring mamatay! tama na ate. Rosa! Huwag kayong umiyak! Hindi patay si Roda! Sinungaling ang doktor na to! Sinungaling siya! Roda, anak. Bakit naman biglaan ang pagkawala mo? Kung alam ko lang. Kung alam ko lang. Sana pinauwi ko na talaga ang mama niya. Sana nagkasama pa sila. Napakabata pa niya para mawala sa mundong ito. Hindi ko alam kung makakaya ko ito. Hindi ko alam kung paano babangon at magpapatuloy sa buhay na wala na ang panganay ko. Si Roda. Hanggang ngayon ayaw niyang tanggapin na wala na si Roda. Kahit si Diyos, walang sino man sa atin ang nakapaghanda sa pigating ito. O Roda, anak, bakit ikaw pa? Bakit ikaw pa? Kaya ba nauna ka na? Dahil takot kang ako ang unang mawala? Joke lang naman yung tanong kong yan sa'yo eh. Masyado naman seryoso. Hindi naman kita basta-basta iiwan eh. Roda, bakit naman ganito? Alam mo namang, ikaw na ang itinuturing kong kapatid mula pa noon. Bakit ginawa mong iwan sa ganitong paraan? Ngayon, sabihin mo sa akin, paano? Paano ako muling mabubuo kung wala ka na? Bukas na ang flight mo papuntang Paris, Rona. Tutuloy ka ba? Kailangan, Ma. Masayang-masaya na sana kayo ngayon ni Roda. Naririto pa siya. Kailangan kong tumuloy. Para pag uwi ko, maaari kong ikwento sa kanya nakita ko sa lugar na dapat sabay namin pupuntahan. Anak, Napakahirap, Ma. Pero kailangan ko nang tanggapin. Mahabang buhay na siyang wala. Mga alaala na lang niyang naiwan sa akin. Dahil kapag hindi ko tinanggap, para ko na rin binaliwala ang masasayang araw at panahon nakasama natin siya. Kaya kahit napakahirap, susubukin kong tanggapin ang kanyang biglaang pagkawala. Dahil kay Roda, napatunayan kong napakaikli lang ng buhay. Kaya nararapat lamang na huwag nating sayangin ang bawat araw na ibinibigay sa atin. Dahil hindi natin alam, bukas o sa makalawa, hindi na tayo mabibigyan ng pagkakataong makita ang ganda ng mundo at makasama ang mga taong
mahalaga sa atin. Ako po si Rona. At ito ang aking buhay. Life is short and time is cold. Mga kasaibihang gasgas na. Ngunit sana mapagtanto nating hindi lamang ito basta kasabihan, kundi paalala sa atin na maging wise tayo sa paggamit ng bawat oras at araw na ibinibigay sa atin ng may kapal. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benamin, James Quaton, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Rona. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao. Sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Mateo. Isa akong security guard dito sa Marikina City. Malapit sa kumpanyang pinagdudutihan ko, nakilala si Army na aking naging kasintahan. Maayos ang relasyon namin, subalit mahigpit na tinututulan ng kanyang ina. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan na halinawang kapulutan ng isang magandang aral sa buhay. Army, bakit nagwawali sa bubura natin si Mateo? Ay, mapilit na eh. Kahit pigilin ko, ayaw. Pagkatapos nga raw niya magwalis, maglilinis siya ng bahay, mag-iigib ng tubig, at kung ano pang pwede niyang magawa dito sa atin. Nagpapakahirap lang siya. Lagi daw po niyang gagawin yun kapag hindi siya naka-duty. Akala siguro ng gwardyang niya na sa ginagawa niyang panunuyo ay magkakaroon ng magandang resulta paliligaw niya sa iyo. Inay, hindi na ho nanliligaw lang sa akin si Mateo. Boyfriend ko na po siya. Ano? Opo. Nakipagrelasyon ka sa isang gwardya lang? Nay, marangalong hanap buhay ang pagiging gwardya. At hindi po ako tumitingin sa katayuan sa buhay ng isang tao. Nay, 2 buwan na ho kami ni Mateo. Hindi ko minamaliit si Mateo. Pero kung sumangguni ka muna sa akin bago naging kayo, abay hindi ako papayag na makipagrelasyon ka sa kanya. Naintindihan mo? Hindi naman ako kasalanan ni Mateo na naging mahirap siya eh. Gaya lang natin. O, alam ko. Pero ikaw din ang inaalala ko. Ayokong balang araw magsisi ka. Wala ho akong alam na dapat kong pagsisihan kapag nagkatuluyan kami ni Mateo. Huwag ka na makipagtalo sa akin, Army. Sundin mo ko. Nay, Makipag-break ka kay Mateo. Kung ayaw mong balang araw, mapasama ka. Aling Nada, bakit naman po mapapasama si Army kapag nagkatuluyan kami? Sinalubong mo ba ako rito sa kalye para kumprontahin, ha? Hindi po. Nabanggit ko lang po sa inyong ipinalam sa akin ni Army. Dahil nagtataka po ako. Wala akong alam na nagawa kong kasalanan para ayawan niyo ako para sa anak niyo. Oo, wala ka pa nagagawa. Pero sigurado gagawin mo. Ang alin po? Ay, huwag ka na magtatanong. Diyan ka na nga. Sandali lang po, Aling May Nada. pupuntahan pa ako. Hindi po ako mapalagay hanggat hindi ko nalalaman ng dahilan kung bakit nakipag-break sa akin si Army. Hindi sana kita ayawan, Mateo. Kung hindi ka sana anak ng pulis. Anak ng... Ano naman pong ginalaman ng pagiging otoridad ng tatay ko sa pag-ayaw niyo sa akin? Oh, nagtanong ka pa. Magngingit-ngit ba ako sa mga pulis? Kung hindi karamihan sa mga yan, babaero.
Mga manluloko! Rael, Oh. kasalanan ko bang naging anak ako ng pulis? Ay, hindi Mateo. Bakit gagamitin nyo na dahilan ni Aling Narda para palayuin sa akin ang anak niya? Huwag mo nang problemahin yun, pare. Nakakasama ng loob kaya niyaya kitang uminom. Pati ko, idinadamay ni Aling Narda sa masamang hinala niya sa mga pulis. Simple lang naman ang solusyon sa problema mo, pare. Anong solusyon? Patunayan mo sa nanay ni Army na mali ang hinala niya sa'yo para hindi ka naayawan na magiging biyanan mo. Aling Narda, mano po? Sige na, Ako na po magdidilig ng halaman. hindi na. Si Army po. Wala. May pinuntahan. Pwede ko po ba siyang hintayin? Makakaalis ka na. Hindi niyo na nga ako pinagmano. Ipinagtatabuyan niyo pa yata ako. Talagang pinagtatabuyan kita dahil manhid ka eh. Alam mo namang ayoko sa'yo para sa anak ko. Panay pa rin ang punta mo rito. Sinasadya mong galitin ako? Hindi po. Anong hindi? Makita lang kita kumukulo na dugo ko. Gusto ko lang po makatulong sa inyo. Kayang-kaya namin na magawain dito. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Ay, may magandang balita rin po ako kaya ako naparito. Kahit ano sabihin mo, basta nakita kita, sira na araw ko. Maipapas ko na pong gwardya ang mga anak ng binata sa agency na pinapasukan ko. Naku, kahit hindi mo tulungan ng mga anak ko, mapapasok sila sa trabaho. Sige na, umalis ka na. Pero, Linda, Uy, sinabi na lumayas ka na. Mateo, ano ka ba? Ate Emmy, Ipinagtatabuyan ka na? Hindi ka pa umalis? Akala ko kung sinong pinagbubuli mong pagdaan ko rito, ikaw pala. Ano ka ba? Sinisigawan at ipinagtatabuyan ka na? Nakangiti ka lang. ate, problema ko ito. Matuto ka namang idepensa yung sarili mo. Ate, umuwi ka na. Ano ba namang iwan kita rito? Ipumapayag kang bastusin ang bastos sa matandang yan? Hoy! Hindi ko babastusin yung kapatid mo kung hindi siya makulit. Wala namang ginagawang masama sa inyo si Mateo ah. Ate, Pagsasalitaan niyo siya ng masasakit at ipagtatabuyan niyo na parang hayop? Ate- Matanda na kayo pero wala kayong pinagkatandaan. Bastos! Walang modo! Ikaw ang bastos at walang modo! Wala kang galang sa matanda! Kung narito lang yung asawa ko, baka binasag niyang bunganga mo! Aling Nada, pasensya na po sa kapatid ko. Ate, tama na yan. Alika Tingin mo ka! na. Matay, ano ka ba? Patulan si Aling Nada. Huwag mo akong pigilan! Umalis na tayo rito. Kung pumapayag kang hiyain at laitin ng ibang tao, ako hindi! At- Kahit sino sa pamilya natin ang apihin ng kahit sino, makikipag-away ako! Makikipagpatayan ako! Ano, Mateo? Kung payag ako, napakasal na kayo ni Army? Opo, Mang Pinong. Bilang ama po ni Army, karapatan yung malaman ng plano namin ng inyong anak na pakasal na. Oh, okay lang sa akin yun. Ako, Pakasal na kayo. maraming salamat po. Makakasal na kami ni Army. Ano? Ano makakasal na kay Armin sinasabi mo? Aling Nada. Narda, Nako, Pinong! Hindi ka magdidesisyon para sa mga anak ko. Aling Nada. Hindi ako papayag na mapangasawa ni Armin ang Mateo na ito. Hindi! Kahit ano mangyari! Nay, wala naman ang ginagawang masama si Mateo. Pwede ba? Huwag mo na ipagtanggol ang lalaking yun, Armin. Mabait ho siya, responsable. Magtigil ka! Anong klase kang anak? Ako na sariling magulang mo kukontrahin mo? Susuwayin mo? Dahil sa ibang tao? Sobra naman ho kasi kayo, Nay. Kapakanan mo lang ang inaalala ko. Pinagmamalasakitan lamang kita. Dahil gusto ko mapabuti ka. Kaya iniiwas ko makapag-asawa ka ng isang lalaki balang araw magpapahirap at magpapaluha lang sa'yo. Kung ako ang tatanungin ninyo, mas mabuti pa ho niyo na akong pagmalasakitan. Ano? Wala namang ginagawa masama si Mateo. Sinisikap niya mapalapit sa inyo. Pero kahit anong gawin niyang kabutihan sa pamilya natin, baliwala sa inyo. Pinakikitunguhan niya pa rin siya ng hindi maganda. Sinisigawan, tinataraya, pinagtatabuyan, hinihiya niyo. Hindi na kayo naawa sa tao. Hindi na kayo nakonsensya. Alam niyo bang sa lahat
na pangapin ninyo kay Mateo, ako ang higit na nasasaktan. Awang-awa ako sa kanya, Nay. Dahil mahal ko si Mateo. Mahal na mahal ko siya. Ay, kapag naalala kong pagtatanggol ni Army sa Mateo na yun, na-high blood ako. Katawid na nga sa kabilang kalye. Ay, kotse! Ay, mababundol ako! Ay, salamat at uwa na kayo. Army, Pinang, Sabi ng doktor, kapag nagkamalay ka, ligtas ka na sa peligro. Mabuti na lang, Nay. Nang mabundol kayo ng kotse, may nakapagsugod ka agad sa inyo dito sa ospital. At ang nagdala sa'yo rito, ang nag-donate din ng dugo na kailangang maisalin agad sa'yo. Salamat ho. Katipo ng dugo ninyo yung dugo niya. Kaya naagapan kayong mailigtas ng mga doktor. utang ko pala ang buhay ko sa tumulong sa akin. Totoo yun. Malaki ang utang na loob natin sa kanya. Malaki ang dapat nating ipagpasalamat kay Mateo. Si Mateo? Aling Nata. Oh. Sandali at maiwan ko muna kayo. Sige pa. Ako pong nagkataong malapit sa pinangyarihan ng maaksidente kayo. Sakto naman pong may nagdaan na mobil. Tinulungan po ako ng isang pulis na madala kagad kayo dito sa ospital. Pulis? Kayong dalawa ng pulis ang nagtulong para maisalba ang buhay ko sa tiyak na kapahamakan. Opo, Aling Narda. Hindi ko akalain kayong mga tao na pilit kong iniiwasan at kinamumuhian. Ang siya pang dapat kong talawan ng utang na loob sa ngayon. Yun nga rin pong ipinagtataka ko sa inyo. Mabigat ang loob niyo sa akin dahil anak ako ng pulis. Mayroon po ba kayong mapait na karanasan sa mga pulis? At gano'n na lamang ang galit niyo sa kanila? Oo, Mateo. Bata pa ako noon na mangyari ang lahat. Pero bumabalik pa rin sa akin, sa aking alaala, sa tuwing makakakita ko ng pulis. Aling Narda. Kitang-kita ko kung papaano at sapilitang dukutin ang aking nakatatandang kapatid ng 2 pulis. Pinagbintangan siyang kasapi sa mga taong labas. Kalipas ang ilang araw, patay na ang kapatid ko na matagpuan. Wala noon hanggang ngayon. Nakatanim yun sa aking isipan. Pero mahabang panahon na ang pangyayaring yun. Dapat na sigurong ilibing na sa limutan lahat. Tama po kayo. Dahil hindi niyo po matatagpuan ang katahimikan sa inyong puso kung may mabigat kayong dinadala sa dibdib. Kaya sana po matuto kayong magpatawad. Mateo, naunawaan na kita. Mas magiging maganda nga siguro kung ibabalik ko ang dating respeto at paggalang sa mga pulis. Salamat po. At nagising na kayo sa katotohanan. Sa iyo man, Mateo. Naging masama ang aking trato. Kalimutan niyo na po yun. Ang mahalaga po, ligtas na kayo sa tiyak na kapahamakan. Sa pagsang-ayon ng ina ni Army sa aming pagmamahalan, natuloy ang plano naming pagpapakasal. At naging maganda na ang pakikitungo sa akin ng biyanan kong babae, lalo pa nang magkaroon na siya ng apo sa amin.
Naway kinapulutan niyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Mateo, isang manugang. Bakarig si Ganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, John Legaspi, Susan Robles, Maynard Landicho, at Jenaline de la Cruz. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anjing Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino. Direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang kabataang araw-araw na kinasusuklaman ang nakagisnang kahirapan. Siya ay si Janela. Simula sa aking kamusmusan hanggang sa ako ay magdalaga, nakamulatan ko na ang walang katapusang kahirapan dinaranas ko sa poder ng mga magulang ko. Oo nga, nag-iisa lang akong anak. Pero hindi pa rin ganap na masustentuhan ni na inay at itay ang aking mga pangangailangan, lalo na sa aking pag-aaral. Ano ba yan? Tingin na lang ako sa inyo ng bang bago pumasok sa eskwela. Palagi na lang kayo walang maibigay. Buti na lang pala nakapasa ako sa entrance exam sa public college. Dahil kung hindi, talagang hindi ako makakapag-aral ng kolehiyo. Anak, alam mo namang hanggang sa bibig lamang natin sumasayad ang kinikita namin ng tatay mo. Eh bakit naman kasi pilit pa rin kayo naglalabada? Ang baba-baba naman ang binabayad sa inyo ng mga pinaglalaban nyo. Ito lang nga kasi ang kaya kong gawin. Saka ito na nakasanayan kong hanap buhay. Kaya mahalaga sa akin ang trabaho kong ito. Kasi parehong mahina ang utak nyo. Ni Anak! Tay. Oh, siya naman nagkakandakuba sa construction site. Sako-sakong simento at buhangin yung binubuhat. Pero pagdating ng Sabado, katiting lang din yung sinasahod dahil hindi siya sinasama ng foreman nila sa minimum wage. Sabi nga kasi ng itay mo, kaysa sa wala nga siyang pinagkakakitaan, di... Ay, hindi lang naman yung katubiran yung ganyan ni Itay mahalaga. May anak kayo na gusto makakain ng maayos at gusto makatapos sa pag-aaral. Dahil may mga pangarap ako. Hindi tulad yun ni Itay. Wala kayong pangarap. Kung hindi nga lang, baka lalong magrebelde. Kakalitan tayo ng forma niya. Mapagbubuhat lang ko na ng kamay si Janela, Kuya Fredo. Masyado na kung pagsalitaan niya kami ng nanay niya. Ewan ko ba sa mga kabataang umuusbo ngayon? Mas malakas pang malumbag kaysa sa mga magulang nila. Sino ba magulang ang hindi nangarap ng mataas para sa anak? Ginagawa naman namin ni Auring ang lahat. Pero ano bang aasahan niya sa mga katulad namin hindi naman nakatungtong ng paaralan? Ay nako, magpinsan nga sila ng ating biyangka niya. Nang makatapos ako ng kolehiyo, agad na tumira sa kondominium. Hindi ko na kinontra kung hanggang saan ba siya dadalhin ng mga pangarap niya. Hindi ko naman na masasaklawan pa ang kanyang mga desisyon. Janela! Uy, sandali! Bakit ba, Alfie? Meron ba akong mapapala kapag nakipag-usap ako sa'yo? Ha? Talaga meron. Lalo na wala kang pera. Pero ang taas-taas ng lipad mo, di ba? Galing mo mga insulto ah. Gutom ka rin naman na katulad ko. Pero kapag sumama ka sa mga transaksyon ko, ha, pareho na tayong palaging magiging busog. At tinitiyak ko sa'yo, pati pampaaral mo, hindi mo na po problemahin.
O baka nga hindi ka na mag-aaral eh. Lalo na kapag nakakahawa ka na ng maraming pera. Ano? Ha? Pera ba? Pera ba ka mo? Pera, Ha? oo. Maraming pera ka mo, Oo, Alfie? oo naman, Janela. Gaya ng narinig mo, maraming pera. Janela, hindi ka nga pwedeng tumira dito sa unit ko tulad ng gusto mong mangyari. Bianca! Ayoko na kasi doon sa puder ni na itay at inay. Hindi ko na kayang pagtiisan yung mga kababawan nilang mag-isip. Hindi nga kasi po pwede ritong basta na lang magpatira ng kung sino-sino. May mga rules and regulations na sinusunod ng mga nangungupahan dito. Diba? Ikaw naman nagbabayad ng upa dito. O hindi pa pwede mo nga akong patirahin dito. Kahit pa. Hindi pa rin pwede. At pwede ba? Huwag kang punta ng punta rito na hindi mo man lang ako tinitext o tinatawagan. Maliwanag! Kung alam mo lang, kung gaano mo sinasaktan ng kalooban namin ng nanay mo sa mga bagay na isinusumbat mo na hindi namin maibigay sa iyo. Kung alam nyo lang din, napagod na ako sa klase ng buhay na nakamulatan ko sa inyo ng inay. Noon pa man, busit na ako sa walang katapusang kahirapang ito. Masakit tanggapin na hindi na nga ikaw ang dating batang maliit na nahahagkan at nayayakap namin ng iyong ina, Janela. Inalayo ka na sa amin ang iyong mga paniniwala ng matataas mong pangarap. O, mabuti pa nga, magkalayo-layo na tayo, Tay. Total, magkakasalungat naman tayo sa lahat ng bagay. O ano pang katuturan na magkakasama tayo sa miserabling bahay na ito? Kung anong makaluluwag sa iyong kalooban, hindi kita pipigilin. Pero anumang oras na naisipan mong magbalik, mananatiling bukas ang pinto ng bahay nito para sa iyo, anak. Di na ako magbabalik. Ayoko lang muling tumuntong sa bulok na bahay na to, na simbolo ng karukhaan at marupok na hinaharap. Dahil kahit kailan, hindi ko nakita sa mga sulok ng bahay na ito ang mga pangarap ko. Huwag mag-alala. Tiyak na sa ate Bianca niya pupunta siya. Galena, ha? Okay. Hindi siya maglalakas loob na umalis kung hindi siya rin pupunta. Sana nga, Kuya Fredo. Para mapanatag ako. Kami ni Nando. Alam ko, hindi nila pababayaan ang isa't isa. Maliliit pa silang mga bata. Subok lang samahan at malasakit nila sa isa't isa. Mahal ni Bianca si Janela. Hindi niya pababayaan ang kanyang pinsan. Bakit kaya ang daming pulis dito sa loob ng kondominium? Na-alert sila. Mukhang may inaabangan doon sa pababang elevator. Diyos ko, si Ate Bianca yung nilabas na yun ng mga pulis. Nagbubukas ang elevator. Bakit balot na balot ang kumot? Nakahubad ba siya? Susundan ko yung mga pulis na may dala sa kanya. Kailangan makausap ko siya. Kailangan malaman ko kung bakit dala-dala siya ng mga pulis. Ate Bianca! Ate Bianca! Ate Bianca! Janela, bakit nandito ka? Ay, talagang bakit ako doon sa unit mo? Pero nagkakagulo na nga dito sa babae mga pulis eh. Bakit ba? Ano nangyari? Bakit nakabalot ka ng kumot? Tsaka dadalhin ng mga yan. Ha? Niraid na mga pulis ang unit ko. Doon kasi kinukunan ni Alfie at ng mga kasama niyang foreigner ang porn videos na ako ang subject. Ano? Si Alfie?
Oo. Siya ang kumukontak ng mga parokyano naming foreigners. Kung gano'n, yun din ang racket na inaalok niya sa akin kailan lang. Oo, Janela. Ay, ang buong akala ko. Totoo ang lahat ng tungkol sa'yo, Ate Bianca. Nagsinungaling ako sa inyong lahat. Lalo na kayo, Tay. Hindi totoong natapos kong pag-aaral ko sa kolehiyo. Nakuha ng lahat. Yung ibinabayad ko sa pag-upa sa unit ng kondo, galing lahat sa kinikita ko sa porn videos. Ha? Nakipagarimunan ako sa malaki perang kinikita ko sa pag-uubad sa camera. Teka, isang kalagaling niya mga pulis. Ewan ko. Hindi ko alam. At ikaw, umuwi ka na, ha? Umuwi ka na. Pero isang bagay lang, Janela. Huwag na huwag mong mamadaliin ang iyong mga pangarap. Totoo bang lahat ng sinabi mo tungkol sa Ate Bianca mo, Janela? Opo, Jeffredo. Pinapasabi nga niya, ihingi ko daw siya ng tawad sa inyo. Diyos ko, ang anak ko. Tay, tawarin niyo ako. Napakalaki ng kasalanan ko. Napakarami ng pagkakasala ko sa inyo. Masyado kong sinaktan ng damdamin niyo. Minaliit yung mga kakayahan niyo. Halos dinurog ko ang inyong pagkatao. Ang mahalaga sa amin ngayon ng iyong inay. Muli kang nagbalik mula sa sandaling pagkaligaw ng iyong isip, anak. Di ba nga, sabi ko sa iyo, mananatiling bukas ang pinto ng bahay nito para sa iyo. Katulad din ng mga puso namin ng iyong itay. Na palagi at palagi magiging bukas para sa iyo, Janela. Kailanman walang mababago sa pagmamahal namin sa iyo, anak. Napakaswerte ko dahil ako naging anak niyo, inay. Dahil sa walang kondisyong pagmamahal na iniuukol niyo sa akin. Mahal na mahal ko rin po kayo ng itay. Anak. Alam ko po, ngayon nyo lang narinig to sa akin ang mga salitang ito, pero nagmumula po ito lahat sa kaibuturan ng aking puso. Mahal na mahal ko po kayo bilang mga magulang ko. Mahal na mahal ko kayo. Siguro nga, naging bahagi ako ng isang panahong sinubok lamang ng mga tiisin sa buhay upang masukat ang kakayahan kong umunawa sa laban ng buhay. At napasubok naman ako. Maging mahina, nawala ng direksyong mag-isip. Pero sa huli, inihantong pa rin ang realisasyong hindi dapat kinukwestiyon ang antas ng buhay na nararanasan. Hindi dapat minamadali ang mga pangarap. Napatunayan ko ay buti ng aking mga magulang. Kung kaya, ikinararangal ko sila. Kung mabubuhay akong muli, sila pa rin ang hihilingin ko sa nasa itaas na ibigay sa akin bilang aking mga magulang. At sa taong ito, magtatapos na ako ng kolehiyo sa kursong economics. At iniaalay ko sa aking mga magulang ang lahat ng aking pagsisikap. Ako po si Janela. At ito po ang aking buhay. Mahalaga ang pagkakabuklod-buklod ng mga damdamin. Dahil sa pamamagitan nito, nauunawaan ang kahulugan ng kabutihan at pagtitiis. Isang dakilang adhikain na sama-sama ring magbibigkis sa bawat puso tungo sa kapayapaan at tagumpay ng bawat tahanan. Mga nagsiganap, Jenaline de la Cruz, Susan Robles, June Martin Legaspi,
Janelle Benamin, Phil Cruz at Rosana Villegas sa papel na Janela. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Boboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Buyar at Eric Lucero. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon Salvador M. Ruyanes. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni Ronald. Sa probinsya kami lumaking magkakapatid. Walang natapos na kurso ang aking mga magulang at marami kaming magkakapatid. Kaya naman kami ni Kuya Dindo ang naging katuwang ni na Inay at Itay sa paghahanap buhay. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Nay, ito po yung kinita ko sa pagtitinda ng mga chichirya at tubig. Ito naman po ang sa akin. Abay, bakit binibigay niyo lahat sa akin? Bay, dapat magtira din kayo na para sa inyo. Isama nyo na po lahat ng kita namin, Nay. Para sa panggastos dito sa bahay. Oo nga po. At sa gamot po ni Bunso. Ako, salamat sa inyo mga anak ha. Napakamaunawain at napakamatulungin niyo. Mapalad kami sa pagkakaroon ng anak na tulad niyo. Hayaan niyo po. Kapag natuloy ang pagsali ko sa singing contest sa TV at nanalo po ako, ikukuha ko po kayo na ng pwesto sa palengke para hindi na kayo kailangan maglako pa kung saan-saan. Oh, sana nga matuloy ka. Para magkaroon din ako ng sidecar na panghanap buhay. Naalala ko, nagpunta rito si Ani kanina. May dalang mga damit at sapatos. Sabi niya, para daw sa iyo yun. Tinupad niya talaga yung pangako niya. Ha? Anong pangako, Rona? Nabibigyan po niya ako ng damit at sapatos para magamit sa contest. Nagustuhan mo ba? Oo, Ani. Lahat maganda at kasya sa akin. Sa'yo naman ngayon. Totoo? Oo. Hindi ko na naman kailangan yun eh. Dahil meron na ako mga bagong damit at saka sapatos. Salamat. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Kaya lang, nalulungkot ako eh. Oh, bakit naman? Kasi tiyak, magiging abala ka. Mawawalan ka na ng panahon sa akin. Sandali lang naman ito eh. Kunting tiis lang. Kapalit naman nun, malaking tagumpay. Oo nga. Tamang kaibigan ko, Mark. Huwag kang mag-alala. Lilibangin kita para mabawasan ang lungkot mo. Talaga ah? Oo! Akong bahala sa iyo. Emma, nakita ko kanina si Dindo lang ang umalis. Nasaan si Rona? Nag-iensayo. Bukas na laban ng ating anak. Ay, oo nga pala. Ay, sana naman manalo ang anak natin. Malaking tulong din sa atin kung mananalo siya bukas. Abay, sabi ni na si Mang, malaki raw ang pag-asa ng ating anak. Dahil nga, marami na singing contest dito ang sinalihan niya. Nanalo naman. Ipanalangin pa rin natin ang kanyang tagumpay. Uy, ano ba naman, Mark? Nandito na nga tayo sa park. Malungkot ka pa rin. Miss na miss ko na kasi si Rona eh.
Tagal ko na siyang hindi nakakasama sa pamamasyal. Eh, busy na yun eh. Naghahanda na siya sa grand finals nung sinalihan niyang contest. Para tuloy gusto kong magsisi na sumali siya ron. Bakit? Kasi nawalan na siya ng panahon sa akin eh. Kasi naman, palaging siyang iniisip mo. Eh, nandito naman ako. Ani? Ako laging may time sa'yo. At saka noon pa mahal na kita. Kaya lang, si Ron ang niligawan mo. Pero ngayong napapabayaan ka na niya, siguro naman, okay lang napansinin mo ko. Ani? Mark, alam mo, mahal kita. Ah? Mahal na mahal kita. No. Maganda itong apartment na kinuha mo, Rona. Kaya lang, baka mahal ito. Hindi naman, kuya. At saka kailangan kasi natin ito. Para makakilos tayo ng maayos. At may maging garahe ang tricycle niyo ni Itay. Ang galing talaga ng kapatid ko. As is. Dahil sa mga napanalunan mo sa elimination round ng sinalihan mong contest, hindi na tayo nagtitinda ng kung ano-ano sa mga bus, ha? Sana nga manalo rin ako sa grand finals. Para makapagpatuloy tayo sa pag-aaral. Oo nga. Kuya Dindo, Oh, nagpupunta ba dito sina Mark at Annie? Matagal ko na kasi silang hindi nakikita eh. Hindi rin sila sumasagot sa mga text sa tawag ko. hindi nga eh. Pero ano, marami nagsasabi sa akin na madalas magkasama ang dalawang yun eh. Ah, hindi naman ako nag-aalala doon. Dahil nililibang lang ni Annie si Mark. Eh, sana nga tama ka. Kuya Dindo? Naisip ko lang kasi, baka mahulog ang loob nila sa isa't isa. Hindi na naman tayo matutuloy sa pamamasyal. Kasi nahihilo ako. Ang dalas mo naman yatang mahilo ngayon. Mark, may sasabihin ako. Buntis ako. Ha? Alam ko ako lang nagmamahal sa'yo. Pero, para tong batang dinadala ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa mga magulang ko to. Pati na rin kay Rona. Ano ba talagang sasabihin ninyo, Annie? Mark, bakit sobrang seryoso kayo? Rona, hindi na kami makakasama sa iyo sa grand finals ng bagong mga awit. Ha? Kayong dalawa? Bakit? Sorry, Rona. May kasalanan kami sa'yo, ni Mark. Annie, hindi ko kayo maintindihan. Rona, nakalimot kami ni Annie Oo. at nagbunga yun. Ngayon, buntis na ako. Kayong dalawa na. Bakit mo nagawa sa akin to, Mark? Eh, Kala ko ba hihintayin mo ako na maabot ko ang mga pangarap ko? sorry. Mahal kita kaya lang. May dapat na akong panagutan kay Annie. Napakarapak mo naman. Ilang buwan lang akong naging busy dahil sa contest. Pinalitan mo na kaagad ako. At ikaw naman, Annie. Ron, Akala ko ba kaibigan kita? Hindi pala. Traitor ka. I'm sorry. Ito ba ang kapalit ng mga damit na ibinigay mo sa akin? Napakasakit naman, Annie. Napakasakit.
po si Rona? Nakita ko kanina, umiiyak na naman siya. Masyado siya nasaktan sa ginawa sa kanya ni na Mark at Annie. Masakit naman talaga yun. Dahil matalik niyang kaibigan si Annie. Yun pala siya pang aagaw sa kanyang nobyo. Kung hindi nga lang po ako inawat ni Rona, binugbog ko na ang Mark na yun eh. Nag-aalala tuloy ako kay Rona. Baka makaapekto sa performance niya sa Grand Finals ng ang bagong mga awit, ang kanyang kabiguan. Huwag naman po sana, Tay. Sayang naman kung matatalo siya. Kausapin natin siya. Palakasin natin ang kanyang loob upang madama niyang hindi siya nag-iisa. Ramon, kinakabahan ako. Pero ang galing naman ng anak natin kanina, di ba? Ay, lalo naman ako. Pero malakas ang kutob ko. Mananalo si Rona. Hindi, yan. Salita na yung host. Mga kaibigan, bukod sa 1 million pesos na matatanggap ng ating magiging champion ngayon, ay meron pa siyang kotse, bahay at lupa. Kompleto na talaga. Sana nga si Rona na yun. Oo nga. At ang nanalo, ang ating bagong mga awit ng taon, ay walang iba kundi si Rona Borlasa. Nanalo nga na siya. Oo nga, Emma. Ay, mga kapitbahay! Nanalo anak namin! Nanalo si Rona! Tay, eto na po ang sikat niyong anak. Ikaw talaga, Kuya Dindo. Abay, talaga naman sikat ka na, anak. Ay, naman. Bibigyan nga ng araw ng welcome party ni Kapitan mamaya. Ay, nakakahiya naman. Aba, hindi ka dapat mahiya, anak. Malaking karangalan ang naibigay mo sa ating lugar. Alam mo ba tong tatay mo, ha? Nang manalo ka, ako, nagsisisigaw. Uy, kaysa naman na atakin ako sa puso, sa tuwa. Eh, di sigaw ko na. Salamat po sa suporta nyo, Nay, Tay, Kuya Dindo. Dahil sa inyo, kaya nakayanan ko mapagtagumpayan ng laban sa gitna ng kabigo ang nangyari sa akin. Sabi naman namin sa'yo, lakasan mo lang ang loob mo at tutulungan ka ng Diyos. At hindi kami nagkamali. Rona, dahil sa pagkakapanalo mo, maaahon na tayo sa hirap. Oo, Kuya. Makakapag-aral na tayo. At hindi na magtitinda ng kung ano-ano sa mga bus. Totoong nasaktan ako sa ginawa sa akin ni na Mark at Annie. Ngunit parang napawi yun dahil sa tagumpay na natamo ko. Sa ngayon, kahit hindi ko pa naaabot ang rurok ng tagumpay, ay napakasaya ko na dahil nabago na ang kalagayan ng aking pamilya. Ako po, si Rona, at ito ang aking buhay. May tagumpay na naghihintay sa hindi sumusuko sa laban ng buhay. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Junel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Rona. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Bong Buyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales.